Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Taguig sa bisperas at mismong araw ng Pasko. Ganyan ang pinangangambahan sa isang barangay sa Tondo, Maynila dahil sa ilang kabataang kung saan-saan lang nagpapaputok. Nakatutok si Ian Cruz. Tabi dyan! Hoy! Hoy! Tabi ka! Tabi! Animoy playground ng ilang kabataan ang bahaging ito ng Moriones Street, Tondo, Maynila. Kaliwat ka ng paputok ang sinindihan nila sa kalsada para salubungin ang Pasko. Pero ang pagsasaya nila, pangamba naman sa ilang residente. Okay lang naman na magpaputok kasi parte ng pagdiriwang ng Pasko. Kaya lang syempre sa tamang lokasyon lang ng mga paputok. Yung mga kabataan kasi dito matitigas yung ulo. Gusto ko kahit magsabihan mo sila na bawal magpaputok. Delikado lang po, pwede po magkasunog. Kamakailan lang kasi may sunog sa barangay 123 kung saan 80 ang nasunugan. Hindi naman daw nagkulang ang barangay sa pagsaway sa mga kabataan at nakikipag-ugnayan na sila sa pulisya. Ayon sa Manila Police District o MPD, hindi pwedeng magpaputok kung saan-saan lang base sa Executive Order No. 36 ng Maynila. Pinapayagan lang ang paputok at pyrotechnic devices sa mga community fireworks display na may kaukulang permit mula sa lokal na pamahalaan. Nagpaalala naman si Manila Mayor Isko Moreno na iwasan ang pagpapaputok para masiguro ang kaligtasan ng publiko ngayong Pasko at Bagong Taon. Sa Quezon City, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Santa Monica, Novaliches. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na naapula, ganap na alas 7 ng umaga. Pasado hating gabi naman kanina nang sumiklab ang sunog na ito sa barangay Post Proper Southside, Taguig. Nasa 8 pamilya ang naapektuhan ng sunog na nooy sumasalubong pa naman sa Pasko. Ang mga ganitong insidente ang pinaghahandaan ng BFP lalo ngayong magpabagong taon. Kaya simula December 23, naka-code red na sila. Noong 2024, nasa 39 ang naitalang sunog ng BFP dahil sa fireworks at pyrotechnics. Hanggang Nobyembre naman ngayong 2025, nasa 17 na ang sunog na dahil sa paputok. Karamihang sunog naman talaga ay nagsisimula lamang sa mga maliliit. Yun nga, kung hindi maagapan, napakabilis ng sunog. Ito ay dumodoble ng in every 30 seconds at maaaring sa loob ng 5 minuto hanggang 10 minuto ay sunog na ang isang bahay at nag-uumpisa ng kumalat ito sa mga kapitbahay. Kaya paalala ng mga otoridad kung magpapaputok. Hanggat maaari malayo sa mga struktura na pwedeng kung saan pumasok yung mga embers nito or yung mga baga nito na pwedeng magdulot nga ng sunog at huwag sa mga matataong lugar para iwas na rin sa any injury or mas makakasakit. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ika nga, ang Pasko ay para sa mga bata. Ramdam yan lalo sa nakaugaliang pamamasko sa mga ninong at ninang, lalo kahit anong laki o liit na aginaldo ay ikinatutuwa ng mga inaanak. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar, kamusta ang paghahanap kina ninong ng mga bata? Emil, maagang nagising ang mga inaanak para makapamasko kila ninong at ninang. Meron mga tiba-tiba, meron din namang nabigo. Ang tanong, saan naman kaya nila dinala ang kanilang mga napamasko? Narito ang aking report. Mano po ninong, mano po ninang. Aginaldong handog, ayos na raw maski barya lang. Hirit yan ang ilang chikiting na nadaanan namin kanina sa daan. Kung todo porma, all smiles at handang magmano para sa aginaldo. Yung iba mukhang tiba-tiba, para na rin daw nanalo sa raffle. Pero ang ilan, bitin daw ang nakuha. Ilan daw sa mga ninong, di pa nila makita. Mga lulog pa po, yung iba nasa probinsya. Antayin na lang po sigurong magising. Tsaka dumating yung mga nasa bakasyon. Yung iba nga, tila susuko na. Ako konti lang po.
Mainit na po eh, kaya pauwi na rin po kami. Pero kung yung iba pa finding ninong ang tema, ibahin nyo si Ninong Marlon. Maaga pa lang, naghahanda na ng malulutong. Pinag-iipunan ko to ting Pasko eh. Gawa nung ayoko ma-disappoint yung mga inaanak ko. Mukhang worth it naman pagkat bawat abot nasusuklian ng mga matamis na ngiti. At para mas mapasaya lalo si Ninong, kanya-kanya ng pasiklab ang mga inaanak. Ayon, nabigyan patuloy ng dagdag na agnaldo. Kids, ano naman ang gagawin ninyo sa mga natanggap na pamasko? Iipunin ko po sa mga pagkain po tsaka pumunta sa mga park na may mga rides. At ganyan nga ang ginawa ng ilang chikiting na aming inabutan sa isang amusement park sa Pasay City. Ang kanilang napamaskuhan, sinulit sa iba't ibang rides at attractions. May paikot-ikot, may pawasiwas-siwas, meron ding isasabak sa basaan, pati na sa katatakutan. Masaya po kasi po maraming rides. Hindi po pare-pare yung experience namin. Tapos po meron po kami bagong kasama, yung kapatid ko. Mula po sa Iloilo, dumayo po kami dito para lang magsaya kasama ang aming pamilya. Favorite ride ko po dito is yung Vikings. Kasi bukod sa mataas, bumabalik siya parang yung ex ko. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng theme park, ligtas ang kanilang mga rides. Palagi po namin yan chine-check. Daily inspection po yan lahat ng rides and attractions. And bukod pa po doon, pag alam namin na lalo na magki-Christmas season na, mas masusi yung aming check na ginagawa. Sa huli, ang tunay na pamasko, hindi raw sa laki ng halaga ng perang iaabot. Pagkat ang aginaldo, mauubos. Pero yung kwento at mahalagang alaala, yan ang dadali ng mga bata hanggang sa kanilang paglaki. Emil, Merry Maraming Christmas! salamat at Happy Christmas, Oscar Oida. Chismis ang turing sa ngayon ng palasyo sa tinaguriang Cabral Files na inilabas ni Congressman Leandro Leviste. Ayon naman kay Leviste, si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral mismo ang nagbigay sa kanya ng mga file. Ang laman ng umano'y Cabral Files sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Inilabas na ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang mga file na ibinigay raw sa kanya ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na nakuha raw niya ang files matapos makipagpulong kay Cabral noong June 11, ilang araw bago siya formal na manungkulan bilang kongresista noong June 30. At noong August 11, matapos sumulat kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasama sa files na in-upload ni Leviste ang mga binigay raw sa kanya ni Cabral para ipaliwanag ang high-level budget allocation formula ni Cabral. Nakasaad niya rito ang formula na susundin para sa alokasyon sa bawat rehiyon at bawat distrito para masigurong mailalaan ang pera sa mga proyektong makakapag-ambag ng malaki sa kaunlaran at mapapakinabangan ng marami. Pero sabi ni Leviste, hindi ito nasusunod. Ang lumalabas po, wala talagang formula. Dahil tingnan natin, may mga malalaking distrito na malaking land area, malaking population, pero mas maliit ang budget kaysa sa ibang mga maliliit na distrito na mas maliit ang population at land area. May mga distrito na mahirap na kailangan ng pondo, pero maliit ang budget. Pero ang isang napansin ko at paumanhin po na medyo direct ang sasabihin ko, yung mga distrito na may maraming kontraktor, yun po ay mas mataas ang kanilang mga allocable budgets. Sa isang kasunod na post, inilabas naman ni Leviste ang binigay raw sa kanya ni Cabral ng 2025 DPWH budget per district summary. May nakalagay ritong NEP restored na mahigit 401 billion pesos. Ang NEP restored po ang taon-taong alokasyon, kaya po
narinig ko nga din mula sa DPWH mismo ang terminology NEP restored sa aming mga meetings kasi yun yung restored budget taon-taon. At dinagdagan po ng 30M kada distrito sa 2025. Ito, para sa allocable na yun, ang district congressman ang pwedeng mag-allocate ng budget. At yan po ay nasa halaga ng 401 billion pesos sa 2025. Sa dalawang listahan, magkakapareho ang lumabas na top 5 legislative districts pagdating sa allocables para sa 2025. Pero idiniin din ni Leviste na posibleng hindi ang mga kongresista ang proponent para sa buong halaga para sa kanilang distrito. Meron din anya kasing outside allocable na alokasyon daw ng iba't ibang proponents. Kaya anya umabot sa mahigit 1 trillion pesos ang kabuuang pondo ng DPWH sa 2025 budget. Ang outside allocable na ang pinalalabas ay ang DPWH ang nagde-decide ng alokasyon ay actually binubuo ng mga proyekto na ang proponent ay mga tao sa labas ng DPWH. Kabilang po doon mga cabinet secretary, undersecretary, at mga pribadong individual. Nang hinga ng reaksyon ng Malacanang, sinabi ni Palace Officer Undersecretary Claire Castro na magre-react lang ang palasyo sa mga dokumentong na-authenticate o napatunayan ng totoo ng DPWH. Sa isa pang hiwalay na post, inilabas naman ni Leviste ang listahan ng 2025 DPWH budget kung saan nakalista ang mga allocable, outside allocable, DPWH initiated at Congress initiated. Nilinaw ni Leviste na ito ay galing sa ibang source mula sa DPWH. Makikitaan niyang tumutugma ang impormasyon sa ibinigay umano sa kanya ni Cabral. Pero hindi raw lahat ng nakalista ay pangalan ng tao. Mga codes o mga terms like leadership. Kaya yung binanggit na din ni dating Secretary Manny Bonoan sa isang Senate hearing na leadership fund ay tila nandoon po sa outside allocable. Naibigay na raw ni Leviste sa ICI at Ombudsman ang files. Humingi siya ng paumanhin sa mga nasa mga listahan, pero pinatotohanan niya ang mga ito. Tinataya ko ang buhay ko na iko-compare na authentic ang mga files na ito. Dahil hindi naman po lang ako ang may kopya ng mga files na ito. Marami pong iba ang mga nakakuha ng mga files na ito sa DPWH. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Meaningful at special ang naging Noche Buena ng ilang kapuso at Sparkle Stars kagabi dahil kasama at kumpleto ang kanilang pamilya. Ang kanilang From Our Family to Yours Christmas greetings sa chika ni Aubrey Carampel. Puno ng puso at saya ang pagdiriwang ng Pasko ng ilang kapuso and Sparkle Stars. It's a holly jolly Christmas para sa pamilya ng sanggang dikit for real stars na sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. In their holiday red and white outfits, ginawa ng Denjen ang Christmas box photoshoot trend kasama ang kanilang mga anak na sina Calix, Jazz at Dylan. Nag-post na rin ang kanilang Christmas family portrait, sina Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera with their kids, Zia and Sixto. May sweet photo rin together ang Dongyan. Noche Buena kasama ang pamilya. Ito naman ang Christmas post ng magkapatid na Jack Roberto at Sanya Lopez. Sabi ni Jack na tupad daw ang pangarap niyang Pasko at may pa-shoutout pa kay Sanya na siya raw punong abala sa pagluluto at paghahanda ng Noche Buena. Nag-post din si Sanya ng litrato kasama ang kanyang mommy at kuya, sabay bati ng maligayang Pasko. May entry na rin si Never Say Die actor David Licauco na nag-post na rin ng kanilang family photo wearing Christmas colors red and green. Si Kailin Alcantara may pasilip ng kanilang Christmas Eve table setting at nag-post din ng picture kasama ang kanyang family.
Kasama naman ni Kapuso global fashion icon Heart Evangelista on Christmas Eve ang kanyang Ong Pauco family. In Christmas mood din ang kanyang asong si Panda na naka-Santa outfit pa. Sa kanyang post, sinabi ni Heart na ang natanggap niyang greatest gift ay ang makasama ang mga taong pinakamamahal niya. Sina Juancho Trevino at Joy Spring may cute family portrait with their 2 kids, Iliam and Agnes, and also with their Trevino fam. Dumalo naman ng Christmas Eve Mass si Encantadia Chronicles Sangre star Gabby Garcia kasama ang kanyang mommy and daddy. Ipinost niya rin ang video call nila ng boyfriend na si Khalil Ramos at ang photo with her fur baby. Nagmisa rin sina Julian San Jose at River Cruz kasama ang pamilya ng kapatid na si Rojun. May picture din together ang Julie Ver at mayroon din kasama ang kanilang families. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, saktong 1 linggo na lamang ang natitira sa taong 2025. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, babalikan natin ang malalaking isyong pinag-usapan at tumatak ngayong taon. Unahin natin ang breakthrough sa kaso ng mga missing sabungero na 4 na taon nating hindi binitawan hanggang sa kumanta ang isa sa mga akusado na unang nagsalita sa inyong lingkod. I-recap natin yan sa pagtutok kong ito. Hindi na kaya ng konsisya ko. Buhay pa ba? Mga tapod lang po. Ilang taon nang unti-unting nauupos ang pag-asa ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero. Pero ngayong 2025, muling gumalaw ang kaso sa mga nabulgar simula nitong Hunyo. Hindi na kaya ng konsisya ko. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Lumapit sa GMA Integrated News ang isa na dati nang isinasangkot na nooy hindi na muna nagpakilala. Sinagot niya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kaanak ng mga nawawala. Buhay pa ba sila o mga patay na? Mukhang malabo na buhay pa sila. Ipagpasalamat natin ang mga... Idinetalye pa niya ang sinapit ng mga sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Hindi lang anya 34 ang namatay, kundi mahigit 100. Kabilang ang 2 menor de edad na tagapagpatuka lang ng panabong na manok na hindi na nakita matapos sumama sa amo. Kalaunan, nagpakilala siya bilang si Dondon Patidongan at binanggit ang motibo sa mga pagpatay na iniutos lang umano. Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Tsupi ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Isiniwalat din ni Patidongan ang mga nasaksiyan at narinig niya sa pulong ng tinawag niyang Alpha Group, kung saan nabibilang ang ilang malalaking personalidad na nagpaligpit umano sa mga sabungero, kabilang ang isang negosyante. Si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. At isang artista. Si Miss Gretchen Barreto, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Mariing itinanggi ni Atong ang mga akusasyon. Malalaman nyo rin ang totoo. Lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Wala naman kami history na pumapatay ng tao. At sinampahan ng reklamo si Patidongan, pinabulaanan din ng kampo ni Barreto ang mga paratang. These allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, speculation. Nanindigan si Patidongan sa kanyang mga paratang. Ilang araw makalipas ng kanyang pagkanta, inumpisahan ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga labi ng mga sabungero sa bahagi ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Sa unang araw pa lang may nakuha ng sako ng mga buto sa gilid ng lawa. Kinabukasan, 2 pang bag ang naiahon mula sa Taal Lake sa pagsisid ng mga diver ng PCG na sinundan ng 2 pang sako sa sumunod na araw. Ang mga sakong na-recover kinumpirma ng pulisya na may buto ng tao. Inukay din ang ilang bangkay sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Ang kondisyon ng mga katawan ng makuha ayon sa manager ng puneraryang naglibing. Mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan to? Laging ulo. Tapos nakatali ang pa. Yung iba po. Kasabay ng paghahanap sa mga labi, inireklamo na ng NAPOLCOM ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso. Formal na rin naghain ng patong-patong na reklamo
laban kina Ang, Barreto at dating PNP NCRPO Chief Jonel Estobo, ang mga kaanak ng mga sabungero. Do you think this investigation will be fair? I trust. Si Ang naman, kasabay ng paghahain ng kontrasalaysay sa DOJ ay hiniling ding ibalik ang kaso sa CIDG at nagsumiti rin ng ebidensya para idiin umano si Patidongan. Matapos ang preliminary investigation sa kaso, inirekomenda ng Justice Department na kasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention si Atong Ang. Dawit din sa inirekomendang kaso ng ilang pulis. Ibinasura naman ang reklamong inihain laban kay Barreto. Kasabay niyan, patuloy ang pagsuri sa mga butong nakuha sa Taal Lake. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung sisap. Sa lungsod na puno ng mga Christmas tree, nagpasko ang marami. Pero hindi lang maginaw na klima ang meron sa Baguio City, meron ding kastilyo na tila dadalhin ka raw sa United Kingdom. Mula sa Baguio, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Mel, madilim na dito sa Baguio City pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga bisita dito sa Wright Park para bisitahin ang Reflection Pool at The Mansion. Kanya-kanyang ganap at gimmick ang ilang bakasyonista sa Baguio ngayong Pasko. Mag-aalas 7 pa lang kaninang umaga, dagsana ang mga tao sa Burnham Park. At dahil trip ng ilan na mag-joyride, mag-relax at lumayo muna sa dagsanang maraming tao sa Central Business District, swak sa kanilang bucket list ang lugar na ito. Kung po pasyalan din lang ang pag-uusapan, dito pa lang sa Barangay Irisan, Baguio City ay matatagpuan na ang isa sa mga tanyag na po pasyalan dahil sa kakaiba nitong Windsor Castle themed na pagkakadisenyo ng Batong Palasyo. In fairness, mas maganda siya in real life rather than sa social media po. May mga picture-perfect na kuweba, estatwa at view deck kung saan maaari raw matsyempohan ang Sea of Clouds tuwing umaga at hapon. Inspiration ng father ko is nung pumunta siya sa Windsor Castle year 2022. Tapos parang nakita niya na kaya rin niya palang gawin yata to kasi may mga parang nakita niya na parang yung similar sa riprap ng mga taga-Cordillera. Kaya naisip niya na dun i-adapt itong castle. Dinadagsa rin ang ilan pang tourist spots sa Baguio tulad ng Wright Park kung saan binabalikan ang horse riding. Gayon din ang The Mansion at ang Reflection Pool na matatagpuan din sa mismong tapat nito. Mel, paminsan-minsan ay nakararanas tayo ng pag-ambon dito sa syudad pero hindi ito nagiging hadlang sa mga bakasyonista para mamasyal at maglibot-libot dito sa City of Pines. Extended din ang operation hours ngayon dito sa The Mansion hanggang alas 8 ng gabi. Ganon din bukas at sa weekend ng hanggang alas 10 naman ng gabi. Mel? Maraming salamat at maligayang Pasko sa inyong lahat dyan sa Baguio. Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. White Christmas pero hindi snow kundi white sand beach naman ang in-enjoy ng mga nagpasko sa Boracay. At live mula sa isla, nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV. John! Vicky, maliban nga sa White Sand Beach at ang malinaw na tubig dagat, isa rin sa dinarayo dito sa isa ng Boracay ang masayang nightlife. Kaya naman naging mas masaya pa ang Christmas Eve celebration dito sa isla kagabi. Kahit sa paglubog ng araw kagabi, tila walang malamig ang Pasko sa Boracay. Literal na nagiinit ang sikat na fire dancing ng isla na lalong nagpa-espesyal sa mga Noche Buena by the beach na mga turista. Nag-aalab din ang Christmas spirit sa all-out na paandar ng mga establishmento. May mga resto staff na nag-alas Santa's helpers. Hindi rin nagpatalo ang ilang turistang nag-costume pa ni Santa Claus. It's a Christmas experience for them which will be videoed and hopefully watched in years to come. It's such a wonderful place to come to. The Philippines, Boracay. Feel naman ng ibang turista ang ambience ng dagat habang nakikinig sa acoustic band. Marami mang napuyat sa masayang bisperas ng Pasko,
Hindi pa rin nawala ng turista ang pamosong beach ng Boracay kaninang umaga. Masaya kasi yung baby namin gustong-gusto maglaro sa sand and mag-swimming. Patok pa rin ang water sports activities. Pero dahil ang Pasko ay para sa pamilya, magkakasama ang marami sa island hopping. Ngayon, boating, island hopping. First time namin mag-Boracay together for the whole family. Vicky, bukas ay inaasahang magsisiuwian na ang mga nagpasko dito sa isla ng Boracay. Kaya naman ngayong gabi raw ay susulitin nila ang nightlife sa isla. Yan ang latest mula dito sa Boracay Island, Malayaklan. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV. Muntik na magka-nightmare this Christmas si Shuvi Etrata nang ma-miss ang last call sa flight. Pero Christmas miracle pa rin dahil umabot siya sa Noche Buena with family. Thankful din siya sa kanyang first Metro Manila Film Fest film. May report si Efren Mamak ng GMA Regional TV. After ma-miss yung flight ko. Tila marami ang nakarelate sa nakakatawa pero legit na hassle experience ni Sparkle star Shuvi Etrata. Na-miss kasi ni Shuvi ang flight niya. Suot ni Shuvi ang kanyang headphones at di narinig ang final call ng flight. Kasalanan ko talaga sa mga nakarinig po ng pangaraon ko sa final call. Sana all nakarinig. Hindi ko narinig. Sa kabila niyan, natuloy pa rin ang biyahe ni Shuvi in time para sa Noche Buena. Merrier ang kapaskuhan ni Shuvi dahil bahagi rin siya ng Metro Manila Film Fest entry na Call Me Mother, starring Vice Ganda. All out ang suporta ng pamilya, mga kaibigan at fans ni Shuvi sa kanyang unang pelikula. It's my first movie. So, after po ng PBB, first time kong makita yung sarili ko sa, as in, sobrang laki na cinema. So, nakita ko talaga, no, ako talaga yan. Ang mother ni Shuvi, super proud daw sa mga nagawa ng kanyang anak. Before pa siya pumasok sa PBB, super proud na yun. Ate siya, pero somewhat, na ako sa mama, mura na siya naging mama sa iyahang mga igsoon. Kay, in years good, she's helping me. Not lang financial and everything, emotional, physical. Before growing up, I really know from a very young age, alam ko na kung paano ang isang nanay, kung paano kahirap maging isang nanay. Kahit hindi naman ako nanganak sa mga kapatid ko. Ako naman talaga ang nag-alaga sa kanila. Kulang na lang ako So, alam ko talaga yung feeling na hindi ka makatulog, umiiyak yung bata, kailangan mong pakainin. Lahat ng sakripisyo ng nanay walang kabayaran. So, lahat yan nakita ko sa nanay ko and natutunan ko rin growing up, knowing na I have eight siblings. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras.